Ayan pa rin si ano, Tol Mike ang aga-aga. Saka si Boss Josely. Ang mga kasama namin, kanya-kanyang pwestuhan. Kasama si Kabistak, magpapahinga. Ayan.
So yan mga kabosing, at nakaabot tayo ng trabaho kahit na late tayo. Huli man at magaling ay huli pa rin mga kabosing. Kala ko hindi ako aabot kasi umalis ako dun sa Cavite ng ano nga ba yun, mga alas 2 na. Binagalan talaga namin para para abutan mo. Talagang tinitira nyo ako ng trabaho Hindi. Mula nang mapatulong ako dito mga kabosing, masyado ako nagiging excited sa pagtatapusan ng right of way na to. Oo. Siyempre, parang mas excited pa nga ako kay Kapanalig. Kung pwede matatapos eh. Ayan. Nakatuwa naman. Oo. Nakatuwa naman. Dati mga pangarap, plano lang ni Kapanalig yan mga kabosing. Oh. Oo. Siya sabi niyo plano lang, plano si Kapanalig. Tingnan niyo mga kabosing. Oh. Ang haba. Oo. Yun lang nga sinasabi, hindi na bawal ang mga harap. Oo. Hindi mo pa pwedeng, oo. Hindi rin masama ang magplano. Oo. Hindi mo masabi ng, kaya mamaya magpaplano tayo boss. alam ko na yung plano mo araw-araw. Pangarap ko matupad aking mga pangarap. Totoo niya mga kabos, talagang, ewan ko ba, mula nang mapatulong ako dito, na-excite ako doon sa development ng daan ito. Kulang pre? Kulang ton. Ano? Pwede, may semento ba dyan? Sino? Katulad dati, ng konti lang. Meron namang naman konti dito, semento lang na ano. Semento? Bakal. Meron dyan konti. Oo, pwede naman haluan natin ng kaunti yan. Sumobra dun. Wala di bakal no. Ha? Matigas? Puk! Kulang na sa semento. Kulang nga. Sobra tayo. Baka may sobra dyan semento. Ano kalahati lang? Meron ba? Pangit naman kung ititigil yan. Kuha na siguro na isang semento. Sayang, dapat nadala ko na yung kanina. Pinagbawalan nyo ako ni Kautol eh. Baka daw tumigas lang eh. Isa pa? Sayang. Kuha na isa para pangit kasi maputol yan. Oo. May buhangin naman at saka graba. Hindi, may graba dyan. May graba. Tara pre. Sige. Pangit. Saan yung ano natin? Yung ating balsa. Graba pa yan. Ayan, kulang ng kaunti. At pangit naman kung ano yan. Graba po. Yung sama pagayan eh. Pangit na. Saka pangit ang dugtong yan pagka bawang dudugtungan nyo ng ano, ng tuyo na. Gumalun eh. Oo, pare ka didit. Hindi papayag yan. Pero kung sinaid yung nasa mixer kanina kasi yan. Meron yan mga dalawang pala pa yan, tatlo. Sakto sana. Ha? Kuhanin nyo na sa dugluhang yun. Yun? Haluin nyo. Ale? Oo nga, pasaya ng kunti. Isang halo na? Ay, meron pa yan dyan sana yung mixer konti. Wala kang semento dyan kahit konti. Konti lang yan eh. Kuha na isa semento. Wala ng preno. Sayang nga, dapat kayo may kasalanan eh. Pipikpitin ko na eh. Wala kasi akong dala kundi yelo. Huwag na busing. Wag na, ayan. Maninigas pa yun kasi sakto lang yun. Kumpra ka rin mga kabos nyo, no? Kaunti lang, ito lang eh.
Yan mga kabosing, katapos na kami. Oh. At si Tatay Romando ay dadalhin sa ospital. Yan, tapos na siya. Oh. Diba? Aba? Ay! Parang sinasadya. Nagitik na nga eh. Kasi matilyo. Ito, Baso ni Inko. balik din sa baba. Sikip natin dyan. Ha! Ha! Haba na! Kaya ba ang 4 wheel dito? So yung mga kabusikat, nakaabot din tayo sa trabaho. Oh, yun nga, hapon ako umalis doon. Awa ng Diyos, nakatulong din tayo. Dito na sa baba mga kabusing yung karsada, kahit na sabihin dito masementuhan, ay sure ako na to. Makakababa na yung mga motor. Yan. Ayan pa rin si Tol Mike ang aga-aga. Saka si Boss Josely. Tanggalin ko ito, basa na yung brief. Oh, anong oras kaya dumating dito? Mga ano na ako tayo. Kaya, ano po sing, mga last. Ako 10. Ah. 11 na. So, hindi ba kayo nahirapan bubaba na ng mixer? Hindi naman. Video. Pero ano tayo? Ilan tayo? bossing, pababa kasi yan. Ilan tayo? 4. Palit ko na Oh. parang ano? Sige lang. Ha? Nandun pa rin. Iwan ko lang. Palit ko lang ito. So yan. Awa ng Diyos eh. Bali 10 supot yata o siyam. Nasupot yan. So ito na lang siguro maaabot ng right of way. Sayang hindi makakaabot sa bahay mo. Basta na. Ilang bossing. Mahalaga makapasok yung motor dito. Paglalakad eh, No. maaluan. Walang problema. Yan mga kabosing, nakatapos na kami at pahinga na. So nangawala na yung mga kasama namin, kanya-kanyang pwestuhan. Kasama ko si Kabistak, magpapahinga. Yan. Po. Pusing. Shoutout po. Nakaabot din tayo mga kabosing kahit paano. Kahit dumating tayo dito mga alas 3. Nakaabot din tayo ng yung ilang halo pa rin. Tapos nakapagakot din tayo ng semento. Yan. So, totoo lang mga kabosing, mula nang makatulong ako dito sa right of way na ito. Hindi ko alam kung ba't ako na-excited sa sa right of way na yan. Ganun kasi ang ugali kong mga kabosing pag ako naghihirap sa isang bagay. Parang naging agresibo ako kahit hindi akin. Totoo. Kaya kahit may ginagawa ako at makasingit ako, talagang isinisingit ko yung pagpunta dito. Sa totoo lang, ang biyahe ko ay 1 oras at kalahati. At hindi ka pambiro talaga ang gasolina ngayon. Dati ang gasolina ko dito pag nauwi ako ay round trip ko ay 600 to 700. Ngayon umaabutan ng 1.4 round trip na. Oh, doble kasi ang tinaas eh. Kaya yung mga kabosing natin, kung wala naman kayo mahalagang lakad, pumirmis na kayo ng bahay, talaga napaka mahal ng gasolina. Kung hindi naman mahalaga yung lakad nyo, siguro pagpaliban naman natin, saka na lang tayo kung sakasakaling bababa na yung diesel, ang petrolyo. Pero sa ngayon, lahat na buti hindi pa nataas ang pamasahe mga kabosing, pero naaray na yung mga yung mga pampublikong transportasyon natin, katulad ng mga jeep, bus, yung mga grab, yung mga basta yung mga nagsiservisyo sa mga mananakay, hindi na sila kumikita talaga. Ewan ko kung kailan darating yung sinasabi ng ating gobyerno ayuda. Napakatagal na ng ayudang hindi na dumating. Sana dumating. Sabi nila 5,000. Pero yung 5,000 mga kabosing, sa experience ko sa mga jeep ko, 2 araw lang gagamitin yung mga kabosing.
sa taas ng presyo ng crudo. 2 days lang yung 5,000 yun. Talagang dati ang crudo nila ay umaabot sila maghapon ng sabi sa akin ay 900 maghapon isang araw. Ngayon ay umaabot sila ng 2122. Wala talagang abuti mga kabosi. So ang ginawa ko naman, ibinaba ko yung bondre pero mukhang hindi pa rin kakayanin talaga eh. So yung akin, hindi ko na sila pinipilit. Kaya lang wala tayong magagawa, yun lang ang source of income nila eh. Ang tingin ko, kumikita lang sila sa isang araw 200, mga 250, ay wala eh. Talagang kinakailangan natin lumaban sa buhay. Pakahirap. Tanda ko na itong mga kabosing, ngayon ako naka-experience ng 100 piso isang litro. Doon na ang 40 pesos, ang dami ng iyakan doon. 40 pesos, 45, nanggagalaitin na yung mga tao sa galit, tsaka yung nakakaraang taon. Umabot yan ng 60 per liter, talagang halos nagwarali na. Ay ngayon eh, 130 na crudo mga kabosing, may nakukuha pa namang 120. Diyos ko po, 136 sa Shell. Kaya mas mahal pa yung yung diesel kaysa gasolina. Kaya nag-iba ko ng service papunta dito mga kabosi. Gasolina ang ginamit ko. Mapapansin mo, ginamit ko yung gasolina. Malakas eh. Mahal ang diesel. Kung dati mas mahal ang diesel, mas mahal ang gasolina, ngayon mas mura ang diesel yun eh. Mas mahal ngayon ng diesel. Kaya lang mas malakas gamitin ang gasolina kaysa diesel. Yun. Kaya na kailangan natin mag-survive. Siguro naisip ko umuwi muna ako dito sa Batangas. Magtanim-tanim ng mga gulay. Wala eh. Talagang bagsak ang hanap buhay eh. Hindi mo pwedeng isipin, may stress ka lang. Laan eh. Grabe. Talagang hindi mo akalain na ganun kataas. Kaya tulad ng sinabi ko sa inyo mga bossing, kung kayo ay walang mahalagang lakad, siguro mas magandang wag na umalis ng bahay. Kung papasok naman, pwede pa kayo ngayon dahil hindi pa nataas ang pamasahe. Kakawa naman yung mga pampublikong transportasyon. Yan. Pahinga muna tayo. At nawala yung sinasin ni Mike. Nagpunta yata sa taas si Mike tsaka si Boss Lee. Meron yata ang gagawing motor. So yan mga kabossing, at dito ulit tayo sa pinagtapusan ng right of way ni Kapanaligo. So talagang patag na yung kanilang bubuhos na natitira. So ang usapan dito ay hanggang diyan sa may mga motor na lang ninyo magagawa. At kung magkaroon man ng kadugtong yan, siguro sa makamahal na araw na mga kabosing. So mission accomplished si Kapanalig. At yun, maraming salamat po doon sa mga sumuporta dito sa right of way sharing ito. Sa lahat ng nanood, ng viewers sa Team Kapanalig, sa mga sponsor yan, especially doon sa nagbigay ng semento kay Kamario, at yung 30 supot na doon kay Kautol, at ang daming nagbibigay dito mga kabosing. Siguro hindi ko na maisa-isa kasi kalimitan na sa kanila man dumadaan ito, pero ako'y hindi nila ito kayang gawin kung hindi talaga sinuportahan ng mga sponsor at saka mga viewers. So yan, ang totoo niyan, katulad na sinabi ko kanina kay Kapanalig, hindi ko na kung ba't ako na-excite na matapos itong right of way na to mula na makatulong ako mga kabosing. At yan ay nagiging ugali ko na talaga once na napasali ako sa isang trabaho, kahit hindi akin, ay talagang mas matindi ang aking eager na matapos. Ayan. So salamat po sa Diyos, at yan, unti-unti nga natupad ng Kapanalig team ang
kanilang pangarap na madaanan ito ng maayos. Kung magwe-way back po kayo sa daang ito na nakakaraan, ay pwede ko sabihin madidismaya kayo talaga, lalo sa personal. Pero sa ngayon ay talagang kahit mag-ulanan ay ayos yan, pero dapat dyan ma-maintain ng walis talaga, dahil ang mahirap dyan pagka malagyan ng mga lupa at bato yung gitna, pwede kang madulas dyan, o kahit sa motor ay masimplang dyan, kaya maintain din talaga. So itong daang ito ay isa sa magiging dahilan para gumanda lalo ang value ng lupa dito sa tabi ng Kampanalig. Ang totoo niyan, siyempre pag may daan na, may iba na yung ang tingin ng gustong bumili dito, dahil may daan nga yan hanggang baba. At hindi ako naniniwalang hindi madipadiretso yan, dahil kung ito nga nagawa, what if ito pa naman ay maikli na itong mga kabosing. Ising-ising ito, tulong din ng mga nag-stay dito na Kapanalig team, katulad din na may kabistak na hindi na umuwi, si Mike na weekly na napunta dito, Kautol, si Kadedek, yan, si Pepe na nagluluto ng mga pagkain, yan, si Kagrasa, at si Kuya Boy na hindi naman sanay sa trabaho ay talagang sumabay din, yan. At doon sa hindi naman na kasama dito ay siguro may rason naman sila, or kung mayroon din man silang time, siguro makakatulong din dito sa daang yan. Nagkaroon siguro laan ng talagang rason kaya hindi sila makatulong dito. Hindi ako naniniwala na ayaw nilang tumulong, talaga lang gusto nilang, wala lang time o nagkataon na may mahalaga silang inaasikaso mga kabosing. So yan, at si Kapanalig ay nagmamahinga, samantalang si Kabistak ay medyo natutulala sa pagod, at ako ay uuwi na rin mga kabosing. Si Kautol naman ay biglang inusap ni Nanay Luz, nadalhin daw si Tate Roman sa ospital at sumakit ang tiyan. So ganito na ang eksena dito mga kabosing, pagkatapos ng trabaho, kanya-kanyang pwesto ng pahinga, edit, hindi lang trabaho mga kabosing, i-edit pag siyempre mag-i-edit pa yung mga yan. Pagod na talagang, hindi gawang biro talaga ang mag vlog. Kahit ako pag ako nagtatrabaho ayoko ako ng video kaya lang sinasamantala ko na rin para at least andito na rin naman ako Yan. Yo mga kabosing, uwi na ako. Kumain muna ako ng pansit bago umuwi. Mga pagod sila kaya tatahimik nila, so iniwanan ko sila, mga nag-i-edit pa kasi. So yan na, hindi ko alam mga kabosing kung makakatulong pa ako sa natitirang yan. Basta ang mahalaga ay matapos itong kahirapang to. Yan, update naman nyo ako mga kabosing, medyo dilim na sa pag nasa Cavite na. Yan mga kabosing, lapit na tayo sa taas mga kabosing, medyo nagdidilim na. Ang hirap din kasi magmaneho pagka dilim na. Nagkwentuhan pa kami, tapos banding kaya medyo inabot ako ng dilim. Kaya mga kabosing, pinapit na tayo sa daan. Maaga pa naman ako umalis doon sa Kapanalig, kaso pag akyat to napakwento naman ako doon sa taas kina Kuya Loni.
para hindi tayo masyadong gabihin. Kaso grabe yung kwentuhan namin nung isang kakilala ko, kaya super ginabi tayo. Buti na lang sa part na tong gentry mga kabossing, may mga ilaw, no? Ayan. Yan mga kabossing, dito na ako sa bahay. Ha! Ang tagal kong napatigil dun sa Kinakuyo Luni. Parang 1 oras at kalahati. Kaya ginabi ako. Pagod sa biyahe mga kabossing. So siguro hanggang dito na lang yung ating vlog. At kakain muna kami, ayan o. Ayusin mo muna ang cellphone mo na. Bago ka kumain. May pipino. At may sinigang. May singaw pa sa dila. Kaya mga kabosig, at dito natin puputulin ang ating vlog. At sana namaan nyo ko sa video, simpleng video nyo. So kahit late tayo ay nakaabot pa rin tayo. At talagang napagod pa rin. Nakapagakot pa rin tayo ng semento. Dahil napakahirap ng pinuwesto ng mixer mga kabosig. Kaya dumating ako doon ng mga mga alas 3 na yata. Kaya lang nag-aalanganin pa rin na lang yung buhos, kaya may nagpahabol pa kami ng kaunti. So siguro hindi na tayo makakabalik-balik doon, may matagalan na rin tayo makabalik ng Campanali. At ewan ko lang kung magtatrabaho sila bago sila umakit ng Banahaw. Siguro aabot yun hanggang doon sa may pardahan ng mga motor, mga kabosig. Bago sila tumigil. At umorder na sila ng buhangin yata. Ito kung di kakamali. So yan mga kabosig, kakain muna tayo. At nangalilo ng ating vlog. Sana ay sinamahan nyo ulit at sana ay suportahan pa ninyo ang lahat ng Team Kapanalig. Hanggang dito na lang mga kabosig. Till next video na lang mga kabosig. Bye bye.